palangga, okay, challenge talaga sa mga bangag na yan. Saan nila isisend yung subpoena? Sabi ko nga kanina. Okay? Saan nila isisend yung warrant of arrest? Sabi kasi ng mga tanga, naku Marlica, matakot ka na dahil may warrant of arrest. Mga syunga, 2022 pa lang may warrant of arrest na ako sa fabricated crime na ginawa ni Taberna, yang buwaka ng inang yan. Yaan dapat in-expel na yan sa kanyang grupo. In-expel na yan dahil yun na manawagan nga ako. Matagal na ako nanawagan. In-expel dapat yan dahil gumawa siya ng peking address sa kapagsabuatan kay Lisa. May warrant of arrest po ako dyan. Then, hindi ko na alam kung 2023. Noong 2024, ilang warrant of arrest yan? Ang dami! Hawak ko nga yung mga kopya ng warrant of arrest nila eh. Na ginagamit ko. Ginagamit ko sa akin mga kaso dito, mga palangga. So yan. Okay? Na-forward na natin lahat. Sa FBI, na-forward na natin yung mga warrant of arrest nila. So alam na ng gobyernong Amerika na ginigipit ako at pinasinusupress ako ng bangag na administrasyon. So ulitin ko po muli, paano isi-serve ang warrant of arrest kay Maharlika? Sang katutak yan? Kasi gigil na gigil si Santiago eh. Yan, umuwi ka dito Maharlika. Uwi ako para patayin nyo? Ano ako, tanga katulad nyo? Tinatakot. Parang ako natakot ipa-deport daw. Huwag po kayo maniwala, hindi po ako madi-deport. Okay? Well documented po tayo dito. Okay, mga kababayan, hindi po ako TNT katulad ni Erich Gonzalez tuloy. Nadamay tuloy. Ni Erich Sylvester. Mapapa-deport ka lang po kapag may krimen kang ginawa. Okay? Or, wala po akong ginawang krimen sa Amerika. Hindi po yan totoo. Yung yung mga sinasabi ng mga bangag, Maharlika ipapadeport na. Ganon din dati ang sinabi ng mga dilawan sa akin ng panahon na tayo ay kakampi pa ni bangag, di ba? Ako ay padadala ng cease and desist letter din ng mga dilawan dahil ako ay tinawag na supporter ng mga magdanakaw, supporter ng mga mamamatay, mamanggugurgur na tao sa mga matas, which is totoo naman pala. Pero yung mga dilawan, tumahimik na ngayon. Yan din po yung sinasabi nila, mga kababayan, na ako ay pa-deport. Napa-deport ba nila ako? Diba? Sabi ni Romantic Moon. Nadamay ito si Erich G na napakaganda. Anyway, diba? Hindi po yan totoo. Okay? Hindi rin po totoo na mapapadampot nila ako sa Amerika. Wala po jurisdiction ang mga bangag. Para na sa mga follower ko na nag-aalala, madadampot o magugur lang po ako pag nagdesisyon ako na pumasok sa bitag ng mga demonyo sa airport ng Pilipinas. Sinabi ko na yan sa inyo. Gawa talaga ni Lisa Tanas yan. Kaya po sila nag-fabricate ng address para mailagay nila, magawa nilang legal yung mga illegal na ginawa nilang pag-fabricate ng crime. Siyempre, papel-papel lang yan eh. Di ba? Oh. Sabi ni Plastica, citizen ka na, paano kanila mapapadeport? Yun na nga, mga kababayan. Kaya sila galit na galit kasi hindi nila kayang patahimikin yung bunganga ko na si Marcos ay isang addictus benedictus. Nakikita niyo ba yung kanyang gilagid ay dumudugo na? Ha? Oh, yung dumudugo niyang gilagid, yan ay manifestation na siya ay bangag na bangag. Kaya nga yung asawa dyan ng namatay na kaibigan ni Bangag. Okay? Baka naman Miss Universe. Baka pwede mo namang isiwalat sa taong bayan dahil ikaw ay may title na parang advocacy for humanitarian advocacy. Humanitarian ba? Okay, kung may alam ka at ibinilin sa'yo dahil ayon sa akin panaginip, ay binigyan mo ko pinakuha mo sa akin yung video at ang folder pinahawa. Binigay mo sa akin, kung yun ay nagmamanifest sa katotohanan, sabihin mo na. 'Di ba? Sabihin mo na kung anong kinalaman mo dito kay bangag-bangag na ito. Huwag ka nang magkunwari kung may kinalaman ka. Dahil yun ang sabi sa ating panaginip. Mga kababayan, okay, ulit-ulitin ko po, yung warrant of arrest, yung subpoena na gawa-gawa dahil sa pamamagitan ng peking address na ginawa ng NBI, ng mga tiwali dyan, pakisabuatan ni Lisa Tanas, wala po yung visa dito sa Amerika. Yan po ang katotohanan. At hindi po nila ako mapapa-extradite
Dahil wala po akong krimen na ginawa na gumurgor ng tao katulad ng paggurgor nila kay Percy Lapid. Okay, wala po akong ginurgor. Hindi po ako mapa-extradite dahil protected speech po ang pinagngangawa natin dito at yan dapat ang nire-report ng mainstream media ang mga syunga. Report kayo ng report, hindi nyo ini-educate ang inyong mga tagapakinig. Well, kukunti na lang yan. The reason why kaya galit na galit sila sa mga vloggers like me kasi mas maraming naniniwala, mas maraming nakikinig sa isang vlogger na katulad ko dahil binibigyan natin kayo ng tamang impormasyon. Hindi po yan inuulat ng media na tinatakot kayo, Claire Contreras, Maharlika, patong-patong ang kaso, nahaharap sa ganitong kaso, mayroong warrant of arrest. Nakalimutan nilang i-educate kayo na hindi po maa-apply ang warrant of arrest dito sa Amerika at hindi po ako ma-extradite, mga kababayan, dahil protektado po ng freedom of speech ang aking ginawa na pagpapakita ng video ni Bangag. Yan ang katotohanan ng ginagawa nila ay political persecution. Ulitin natin, naririnig nyo na yan kay Smog Sari Rocky, kapag political in nature ang ginagawa, okay, ng mga bangag. Alright? Well, politically tagag na. Yung mga pinagsasabi ko dito, mga kababayan, na patungkol sa mga bangag kay Marcos Jr., ang aking pananalita, ang aking opinion, ang aking mga expose na, yun na nga, political in nature, hindi po yan pang extradition treaty. Dahil hindi po ako gumurgor ng buhay at hindi rin po ako nag-fabricate ng video-video na yan taliwas sa sinabi ni Santiago. Kasi bago po natin ipinalabas ang video ni Bangag na sumisingot-singot ay authenticated na yan, mga palangga. At ang US Court, tandaan ninyo, okay, dito sa Amerika ay malupit, matindi ang protection sa free speech o sa right ng mga Amerikano o yung tinatawag na naririnig nyo na First Amendment. Okay? Kahit gaano katindi, kahit murahin ko pa, minumura ko na nga, mga buwaka ng ina, hindi po yan pwedeng ipagkanulo ng bansang Amerika ang kanilang citizen dahil ito ay politically persecuted ng mga bangag. Bihira, ay wala pa po sa history, I believe, ng Amerika na pinagkanulo nila ang kanilang tao dahil lamang sa pagtuligsa, pagbigay ng mga kritisismo o pag-expose ng mga tiwaling politiko, okay, sa labas man o sa labas ng bansa, sa labas, not sa loob, di ba? Kasi hindi naman po yun gumurgur o nagbang-bang-bang. Kaya sabi ko nga, itong mga media sa Pilipinas ay kulang sa kaalaman o nagbububuhan kayo o bulag pipi at bingi. Dahil kayo ay natatakot. Dahil kayo ay magurgor ng mga bangag o bangag na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Okay? Wala pong bisa ang warrant of arrest na binaigawa ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni NBI, ni DOJ, ni PNP, lahat wala pong bisa ang kanilang warrant of arrest dito sa Amerika. Yan ang gusto kong ipaunawa sa inyo, mga kababayan. Dahil wala po akong sinabing ka-incite. Meron, di ba? Yung video ni Bangag ay inciting to singhodition. Ini-incite niya ang mga Pilipino na sumingot katulad nila, katulad ng PNP na sinasabi na ang pagsisinghot ay parte lamang ng mga pulis na nagtatrabaho na ma-extend ang kanilang hours dahil puyat sila so kailangan nilang suminghot. Kaya kung meron man dapat kasuhan dito ay si Marbil, inciting to singhodition o addiction o kung ano pa man. Diba? Nakita ninyo? Yan ang inciting to singhodition. Kasi nagpapakita na ang Marcos Jr. ay hindi nila binibigyan ng aksyon. Ang mga pulis, hindi nila binibigyan ng aksyon. Hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho para panagutin si Marcos Jr. So,
Hindi po dapat si Maharlika at si Harry Roque ang kinakasuhan ng inciting to sedition, kundi itong mga inayupak na to, inciting to singhotition o singhotition.